bilang tatay ng artista, kailangan po maraming papel ang ginagampanan ninyo sa personal na buhay ng mga anak niyo at pati naman siyempre sa professional career nila. Isa-isahin po namin ang mga papel na to at kung nagampanan niyo na po ang mga ito, taas niyo po yung inyong sign na nagsasabing sa ayaw ko man o sa gusto. Okay, ang una ay manager. Tagahanap ng projects, tagatanggap ng offers, taga-negotiate ng mga kontrata. Okay, sa ayaw mo sa gusto. Ang showbiz daw po kasi ay dog-eat-dog world o isang gubat kung saan maraming mababangis na hayop. Paano niyo po inalagaan ang kapakanan ng inyong mga anak sa ganitong mundo? Well, siyempre, being the father and the manager, lahat ng klase ng protection bibigay mo for her welfare. So I think we have to go to all extent, no, na para na maprotektahan yung kanyang interest. Okay, Daddy Ramon. Sa akin kasi, ang nag-manage kasi means sa Carinero Cell, yung sister ko, sometimes, pagka wala siya, akong pumapapil na nagmamanage. So, ang nangyayari, minsan ako tatawagan, ang nangyayari, nagkakaroon kami ng haggling time na ba't ganyan. So, parang, ang nangyayari nga parang, tawag dito yung nakikipag-negotiate ka rin sa kanila na kung paano mo yan, kailangan sabihin mo sa kanila kung bakit yan ang price mo. Yan ang parang nagiging role ko sa kanya. Okay. Sa mga anak naman, yung mga times ba na naiinis kayo sa tatay ninyo dahil sa papel na ginagampanan nila sa career ninyo? Tapos smile. Naiinis ka ba? Hindi, kasi yung daddy ko, may pagkaano yan eh. Kasi syempre alam niya magaling ako kumanta, diba? Syempre pag singer ka kasi minsan, pag lagi mo nang ginagawa, sometimes medyo madamot ka ng kumanta. Kunyari, pag sinabi, kakantahin mo lang 3 songs. Sa kanya, pwede ba kahit 5? Kailan ko ba kanta tayo? Ganun siya. Yun lang naman yung part na minsan daddy ko talaga. Madamot sa o kasi minsan pagod na, diba? So yung minsan yung pinag-awayan namin. Or minsan gusto ko mapadali yung buhay ko, kakanta ko na medyo madaling kanta. Siya gusto niya, hindi, maganda to, bagay ito sa medyo yung pinag-aawayan namin minsan. Okay. Ako naman, never ko talagang sinabi or naikwento na nakakainis na manager yung daddy. Ganun, lagi kong pinagmamalaki na isa sa advantage ko yun na tumagal siguro ako ng 19 years dito sa show business dahil daddy ko yung manager ko. Lagi ko sinasabi na pinagmamalaki ko, na manager ko siya, talaga nakakatulong sa akin, sa personal na buhay at sa showbiz. Tapos talagang, minsan, meron ako mga hindi lang naiintindihan, pero biglang sa huli, tama siya eh. Katulad yung, sa tagal ng 19 years sa show business, parang si daddy hindi pa rin sanay dun sa, daddy, late dadating yung mga yan. Ba't kinanta ako minsan on time? Sabi niya, ano't ano mangyari? Matanggal ka na sa showbiz o kung ano mangyari, tumanda ka na, hindi ka malilate kahit kailan. So ako, it's either doon sa kung anong call time eksakto, 30 minutes before or kahit 1 hour before, na nilisan ko, daddy, masami ka na. Pero ayun talaga yung dapat eh. Tama ba? May question ako for Junina. Ano yung feeling na halimbawa, kailangan kang i-pull out ni daddy? Tapos sasabihin nila, naku, decision din ni Julie na yan kasi daddy din naman niya yung manager niya. So parang, whatever yung decision ni daddy is your decision as well. Kasi manager ko siya eh. Hindi naman dahil daddy ko siya nung time na yan eh. Manager ko siya, nasa work ako. Meron silang usapan. Hindi naman si daddy magde-decide ng hindi mo pag-usapan eh. Laging pinag-usapan nila yun, doon ako on time or early pa dun sa call time. So, pag sinabing kailangan ko umalis talaga ng time yun, kailangan ko talaga umalis. Alam niyo yun, Nico yan. Ito role ba, nagampanan ba ni Daddy ang pagiging supply officer? Aba, di ba tagabili ng anumang gamit na kailangan ng kanyang anak? Sa ayaw mo na sa Kaya sa gusto kasi nung nasa US kami, ako bumibili nung sanitary napkin. Kailangan eh. Walang choice. Walang choice. Ngayon, di bang tumibili ka nung namimili ka yung, may specific ano pa siya, yung thick at thin, yung
nakakahiya yung pinagtitinginan ako ng mga kanood sa this guy, akala niya eh. Kayo din po, makeup or like personal na Unang gamit. kailangan bilhin. Underwear. Na gagamitin niya. Underwear, tissue, napkin, load, pagkain. Wala po ang pumapapil. Okay. Sige nga po, testingin natin. Ano ba ang shoe size po ni Rosel? Dati mo. Carousel, size 6 yan. Oh, ganun. Dati si Janalyn. Anong shoe size? 6. 6 din! Dati Actually, children size to eh. Minsan mabot ng 4 and a half. Okay. Kasi diba, sa mga daughters naman, para sa mga babae, syempre, heaven ang shopping. Aba, syempre naman. Gusto natin yan. Saan kayo madalas mag-shopping? Eh, paano kapag na-recognize ka ng mga tao dun? Si Rosel. May hindi mo shopping na kasama kami sa New York. Nag-masaya kami sa New York. Nag-shopping ng todo. Hala! Kinayagan na dati yung mag-shopping. Kala ko iiyak. Mga mamsi, sa ating pagbabalik, pagpapatuloy po natin ang mga maraming papel na ginagampanan ng ating mga star fathers. Diyan lamang po kayo magsama-sama tayong mga moms!